ginagawang business improvement plan presentation at the 4th floor para malaman natin kung yung resulta, of course, na zero sa trainings na ginawa natin last week para dito sa ating mga youth entrepreneurs. And we are planning na gawing provincial. So this is the first face-to-face na ating YEP program in the province of Laguna, because previously we conducted a YEP through online via Zoom. But now, since nagkaroon na rin ng, of course, medyo na-limit yung restriction pagdating sa mga face-to-face natin na mga activities. So, this is the first time na kung saan face-to-face yung ating interaction with our YEP entrepreneurs. And hopefully, by next year, we can launch the YEP program, much bigger, of course, para sa ating lalawigan ng Laguna. Tuyo. Hindi kaya lang gamin yung ulam sa rep. Sa ibabaw. Aga-aga. Hindi pa naman nila kakain. Sa'yo rin gusto po namin sana mag-affiliate ito. At ngayon po, patas na po ang LYTC, pero I think we are one of the first provinces na nagkaroon ng LYTC. Ito po yung 6,000. Maraming salamat po sa inyong delegasyon at patuloy na paglilingkod na way magsilbing inspirasyon ng araw pong dito para lalo po natin palakasin at sabahan at ang ating layunin at katulong ang kabataan tungo sa mas
Naging avenue ko yung program na to kung saan. Siyempre, youth entrepreneurship program para sa mga youth entrepreneur. Kasi para sa akin, nagkaroon ako ng parang community kung saan na-pursue ko yung kung ano yung identity ko as youth entrepreneur.
At dahil dito, syempre nahasa yung mga skills ko sa entrepreneurship at syempre yun nga yung kahalagahan ng community. At naging malaking bagay ito para tuluyan ko talagang ma-pursue yung pangarap ko sa pagbibusiness. At napakalaking tulong kasi hindi lang yung mga technicalities about business yung natutunan ko dahil sa program na to. Siyempre, yung sa pamamagitan ng paggabay ng YDA Laguna at ng DTI, yung character talaga, yung character development talaga yung pinaka masishare. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, with the permission of our admin, so we will start po ang ating pong pagtataas ng watawat sa umaga pong ito. At we thank God sa magandang panahon. Ano po? Sabihin niyo po sa katabi niyo ay masaya ako na nandito ka ngayon. Yan. Hindi po sabihin niyo. Mayroon pong magsalita, mag-solo. Yan. Of course, yan. So sa ating pong pagsisimula ay nais ko po na ipahayag po sa ating lahat na sa buwan po na ito ay tayo po ay nagdaraos ng buwan ng Biblia. This is a Bible month. At next week po ay magkakaroon po tayo ng Bible Week celebration. So isang napakabuting bagay po na taon-taon tayo po ay nakaka-witness o nakakaranas po tayo ng iba't ibang paggawa ng Diyos sa buhay nating lahat bilang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Of course, again, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mahal na Governor, Emil Laurel Hernandez, sa ating pong mabait na Administrator, Ma'am Dulce, good morning po. At sa lahat po, siyempre, na ating pong mga minamahal na pinuno ng tanggapan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema ho ng ating pong pagdiriwang ay God's Word, Source of Hope. Ang salita po ng Diyos ay pinagmumulan ng pag-asa. Sabi ho ng ating pong national team. At nais ko pong bumasa mula sa aklat ng Romans chapter 15,
At sana ho, ito ho ay makita natin na it is a blessing for us, for each and individual, na ito ho ay maging napakahalagang bagay po sa ating lahat. Ito po ang sinasabi ng aklat ni San Pablo mula sa aklat ng Romans chapter 15. Na sabi niya na anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So there's hope. Yung hope po, binigyan pansin po at binigyan diin sa kahulugan po ng harmony, obedience, peace, and empowerment. Doon po nakapaloob yung sinasabi ni San Pablo na pag-asa. Na tunay po na sa Diyos lamang po natin ito pwedeng masumpungan. Because for everything that was written in the past was written to each of us to teach us so that through endurance and encouragement of the scripture we might have hope. Marami hong mga iba't ibang klase ho na problema ang mundo ho ngayon. At marami din naman po siyempre ginagawa ang mga tao for them na makasurvive sa buhay. Yung survival po hindi ho madali. Siguro ho sa atin, bilang mga government employees, siguro sasabihin natin, okay lang yan. Pero ang totoo po, sa pangkalahatan, hindi po ganun kadali. Kaya tayo po ay nananalangin at nagpaplano rin kung paano po tayo magkakaroon po ng katagumpayan sa buhay, personally. And that is one great plan of God sa buhay nating lahat po. Particular po dito po sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna. At sinasabi ho ng Biblia na sa Diyos lang po talaga tayo may pag-asa. May pag-asa po sa Panginoon. For I know the plan I have for you, sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future. Yung salita po ng Diyos na ating pong pinakikinggan, pinakikinggan talaga natin kasi yung pakikinig po, doon po nag-start yung faith. At nagkaroon po tayo ng katatagan sa pananampalataya kung meron po tayo naririnig na salita ng Diyos. Amen po? Sangayon po ba kayo? Amen po ba tayo? Kasi that is the only way kung paano po tayo makasurvive sa buhay na ito. That's why sabi po ng Romans 15, that everything written, yung lahat po na nasulat, in the past was written to teach us. Lahat po tayo kailangan talaga ng pagtuturo mula sa salita ng Diyos. Kung kaya tayo pinagkakaroon ng pag-asa na kahit sa anumang panahon, anuman po ang maging sitwasyon ng buhay, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Pagkat ang sabi niya, anumang nasa kasulatan noon, ay nasulat para tayo ay matuto. Sapagkat, sabi niya, lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Kaya ho, importante po na mabasa natin po talaga ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Kasi doon po tayo lumalakas. Pag meron tayong mga pinagdadaanan, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, binasa natin ang salita ng Diyos at pinaniwalaan natin ito, lumalakas po ang ating loob. Kaya kung sino man, sabi niya, na may suliranin sa buhay at may mga pinagdadaanan sa buhay, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Kasi yung salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Alam po ng Diyos ang lahat ng sitwasyon natin. Personal po. Kahit nga daw po yung bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Yun pa kaya na sitwasyon ng ating buhay. Kaya ho kapag meron po tayong seryoso at personal na paghanap at pag-aaral ng salita ng Diyos, marami po mga bagay ang nangyayari sa ating buhay.
We have to become humble ourselves before the Lord. Alam nyo, alam ko po, alam ng lahat, alam ng buong mundo no? Yung pong very familiar statement nitong mga nakaraan lang, na ang sabi po ng isang tao, bagaman nag-apology siya, sabi niya, God, creator of the universe. Ano ang sabi? Zero mention sa kanilang lugar, sa kanilang mga buhay. And then, what happened? Anong nangyari? Destruction came in the land. Everything po. Lahat. Kaya isang bagay po sa atin na pinapaalala po sa atin na mahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. Na hindi tayo nagbabaliwala lang. Mahalaga po sa atin. Everyone. Sa lahat ng ating po mga sitwasyon sa buhay, mahalaga po na meron tayong panahon para sa salita ng Diyos. At ito po ang dapat po natin na maging kaisipan araw-araw. Habang tayo po ay nabubuhay, particular dito tayo, naglilingkod po tayo sa ating bayan, ilang mga kawani. Alam niyo, sabi ng Aklat ng Kawikaan, siguro na pamilya na po tayo dito, sabi sa chapter 3, sabi po ni Solomon dito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan, ikwinta sa iyong leeg, at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Malulugod po ang Diyos sa atin. Siguro po, tayo po ay nananalangin ng ganyan, Lord, maging kaluguran mo po ako. Yung ginagawa ko, maging kaluguran po sa iyo. Magiging mabuti ka sa paningin ng lahat. Kaya sabi niya, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kahit na sabihin natin na meron tayong alam, marami tayong pwedeng may pagmalaki, pero sabi po ng Biblia ay sa Diyos po tayo magtiwala at huwag sa sarili nating mga karunungan. Sabi niya, siya isang ganuin sa lahat mong mga balak at kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. It's written po ito, very powerful po ito, yung ating pong kikilalanin. At huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos at lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. So, alin ba ang may sugat? Yung ating mga puso, yung ating damdamin. Araw-araw, dinadasal natin, Lord, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ito. Akala lang mo natin, okay lang mo yung mga nasa paligid natin, pero kung ang totoo ko, hindi. Maaaring physically, okay tayo, pero what about our soul? What about yung nasa loob? Minsan po ba, natanong nyo na sa inyong mga kaibigan, kamusta ka? Nakakangiti lang yan, pero totoo niyan. Dahan-dahan na po siya na umabagsak. That's why we need the Word of God. You need the Word of God. That's why we encourage everyone. Kaya sabi doon, basahin natin po ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Naniniwala po ba tayo ron na ang Diyos ang pag-asa nating lahat? At sa ating lalawigan, tunay na ang Diyos ang Diyos ng ating lalawigan. Kaya isang napakabuting bagay po na lagi natin na naririnig ang salita ng Diyos. At ito po ay ating gawing pamantayan sa buhay. Huwag ho yung mga pisikal. Kasi ang mga pisikal, they are all temporal. Pangsamantala lang po yung mga pisikal na bagay. Yung mga bagay na nakikita, that is all temporary. At ang pangwalang hanggan po, yung mga unseen. Kaya isang bagay na napakabuti sa ating po mga buhay araw-araw, ang kilalanin po natin ang Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito, tayo pong lahat ay yumuko, manalangin, at magpasalamat po tayong lahat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Dinala mo po kami sa lugar na ito ng ligtas. Meron kaming kalakasan,
meron kaming kagalakan sa aming buhay. Ikaw po ang aming Diyos sa lalawigan na ito. Ikaw po ang aming pag-asa at ang aming kaligtasan. Sa mga panahon ng kaguluhan po ng aming mga puso, ikaw ang aming kasagutan. Salamat po sa iyong mga salita na meron kami dito sa aming pamahalaang panlalawigan, Panginoon. Hindi ka zero mention, Panginoon, sa aming bayan, sa aming puso. Turuan mo kami na ikaw ang maging 100% na aming buhay because you are our hope and you are our future. Salamat po. Ang aming po mga isip, Lord, ay bigyan mo, Lord, ng kauhawan sa iyo at pagmamahal sa iyo. That's why, Lord, we pray na sa pagkakataon po na binibigay mo sa amin para makapaglingkod sa iyo at sa aming mga kababayan, lagi mo po kaming turuan, Panginoon, kung paano kami dapat mabuhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pamunuan ng Provincial Government of Laguna. Pagpalain niyo po ang pamumuno ng aming pumahal na Governor Ramil Hernandez. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa kanyang buhay. At ikaw po ang siyang patuloy, Lord, na magbigay ng karunungan, Panginoon, sa bawat araw. Ganon din po ang aming po mga minamahal na pinuno ng tanggapan, O Diyos. Ang pangalan po ay mataas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganon din po ang mangungunang tanggapan, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa buhay ng bawat isa. At gamitin mo po, Panginoon, ng lahat ng iyong mga lingkod sa ikaluluwalhati po ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang siyang mataas sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo at palayo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalayo po tayo ng Panginoon. Isang makabataang umaga po sa ating lahat. Ang naatasan pong mamuno ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas ngayong linggo ay ang tanggapan ng Ugnayang Pangkaunlaran ng Kabataan o Youth Development Affairs Office sa pamumuno po ni Ms. Fatima Eleanor A. Villaseñor. Para po sa pag-awit ng lupang hinirang, pangungunahan po ito ni Mr. Reginald De Luna. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas, Ms. Maureen B. Umali. Panunumpa ng kawani ng gobyerno, Mr. Marjon Calios. Panata sa Bagong Pilipinas, Mr. Reginald De Luna. At ang Bagong Pilipinas hymn na pangungunahan ni Mr. Russell D. Ramos and Mr. Reginald De Luna. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi. Di ka pa sisil sa dagat at bundok, sa simoy sa langit mong maghaw. May dilaghang tula at awit sa pagbayang minamahal. Lang watawat mo'y tagumpay na nanginingning, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ng langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Itaas po natin ang kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panatilihin po natin nakataas ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa 3 oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng mga nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pananamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suho. Sisikapin ko madagdagan ng aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagat ako ay isang kawani ng gobyerno, at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa, kawani at ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y lubos pusong nanunumpa. Panitiliin po natin nakataas sa ating kanang kamay para sa bagong Pilipinas Pledge. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa, ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing at naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ating pong awitin ang bagong Pilipinas. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na ularin ang mahal nating bayan. Bago ayos ang mga dapat ayusin, dapat na itutunin bawat mawayan dito sa atin. Gawin ang pagbabago, patuloy sa pag-asenso, at sikat ng mabuti ng tuminhawa tayo. Iba't natin natin sa mundo at ipamagas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ano na ang pagbabago? Hindi natin ang sarili natin. Tama lang ang galing. Sasabay ka sa atin ang manahin. Pagbabago, Lunes
sa kahit anong larangan. Ang tagumpay at karangalan ay alam natin sa bayan. Ulit ang bayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandaman ng talento. Pagkakali sa ng oras, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Pagbabago, kay natin ay gawing maaliwala. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, sa ating pong Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rabanal, sa ating pong mga department heads and chief of hospital. Ngayong umaga po ay iprepresent po namin sa tanggapan ng Ugnayang Pangkabataan ng Laguna or Youth Development Affairs ang amin pong accomplishment report for year 2024. The Youth Development Affairs Office of the Provincial Government of Laguna proudly presents our annual accomplishment report, a testament to our unwavering commitment to empowering the youth of Laguna. Since 2020, the YDA has spearheaded flagship programs that have significantly contributed to the holistic development of young Lagunenses, fostering leadership, entrepreneurship, sportsmanship, and active citizenship. One of our landmark program is the Y-Talk, or the Youth Talk, a platform for insightful discussion on youth-related issues, leadership, and advocacy. The Youth Entrepreneurship Program equips young entrepreneurs with skills and opportunities to thrive in the local economy. Meanwhile, the Gawad Kampiyon ng Kabataan ng Laguna and the Sibol Awards recognizes outstanding youth leadership and organizations who excel in governance, community service, and innovation. The Convention of Youth Organizations and the Accreditation of Youth Groups, in collaboration with the National Youth Commissions and the National Youth Organizations Registration Program, has strengthened Laguna's youth sector by providing inclusivity and cooperation. Our Jobs Next initiatives addresses employment challenges by preparing the youth for future opportunities. And the Sports Clash, or SK Intertown Olympics, continues to unite youth athletes from across Laguna, fostering camaraderie and youth excellence. Highlighting our commitment to excellence, Laguna was recognized as the outstanding UNESCO club of under LGU level for the Social and Human Sciences category for the 2 consecutive years, 2022 and 2023, given by the National Association of UNESCO Clubs in the Philippines. We would like also to thank our partner agencies for making our programs a success. Of course, with the support of our Governor Ramil L. Hernandez and BM Bench Felizmino, we at YDA will continue to strive for more programs for the youth. This year, YDA will launch the Laguna Youth Development Academy as part of our local youth development plan. This is a pioneering program dedicated in enhancing leadership skills, civic engagement, good governance, and strategic planning among youth leaders. LYDA will symbolize our vision for a sustainable and empowered youth sector. We extend our heartfelt gratitude to our partner agencies, local government units,
and the tireless efforts of our youth leaders and organizations who made these achievements possible. As of now po, we have around 8,772 reach po ng mga programs and projects po namin sa Youth Development Affairs. So again, maraming salamat po. And let's watch po this short video as highlights of our accomplishment reports.
pala. Palakpakan po natin ang YDA. Maraming salamat po, Ma'am Pinky and all the staff po of YDA. Sabi nga, no, para sa kabataan ng lalawigan ng Laguna. Okay, support tayo doon. Ano po? Oo. Nagtataka talaga ako, ba't itong part na to wala? Sino ba dito? Ha? Bakit ayaw niyo po dito? Walang galang. Ha, ano po? Mainit. Mainit? Mainit ba? Ito, oo, talagang sensitibo rin po ang mga skin natin. Ano po, mga doc? Okay po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Yun, isa pa nga, gusto ko yun. Good morning! Happy Fiesta, Lumban! Parang na-expect ko po mamayang lunch, medyo traffic. No, ano po? Sige. Okay lang yan. Alright. In behalf po of our provincial administrator, we would like to recognize all the department heads who are here today, of course, headed by admin. And we also have Ma'am Karina Macalos. We have Ma'am Hazel Gahol. We have Sir Mario Tobias, of course, our host, Ms. Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Vivencio Malabanan, Engineer Pablo Del Mundo, Ma'am Juicy David, our OIC for the Office of the Provincial Board Secretary, Ma'am Joy Filen Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Ma'am Justina Garcia, Dr. Jed Dagsan, Dr. Michael Cortez, Ma'am Lucia Almeda, Sir Aldwin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inson, Dr. Sara Salamat, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Irma Formelosa, Dr. Gilson Valendo, Dr. Edgar Palacol. Good morning, Doc Palacol. Dr. Regina Puyat, Dr. Junina Boral, Dr. Peter Uy, Dr. Nathaniel Ralios, Dr. Maria Teresa Lapitan. Perfect attendance for the hospital, Chief of Hospitals. Yay! At sa lahat po, naiintindihan po namin na ngayon po ay Fiesta ng Bayan ng Lumban. Kung kaya naman po, parang konti po tayo ngayon. Pero just the same, it's a happy morning. Please join me in welcoming to deliver the message on behalf of our Governor Ramil Laurel Hernandez, our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal. Hyper ka ngayon ha, ate ha. Hyper no. Kasi fiesta ng Lumban. Looking forward sa mamiesta mamayang lunch. Well, anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Of course, sa pangalan po ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, nais natin batiin ang ating mga department heads na nandito ngayon. Palakpakan natin sila. Ang mga assistant department heads sa mga unit heads. At syempre, palakpakan rin natin ang ating mga kapwa-kawani sa pamahalang panlalawigan ng Laguna na hindi mga taga-Lumban, kaya nandito sila. Okay, so sa ating host, ang ating Youth Development Affairs Office sa pangunguna ni Pinky Villaseñor, congratulations on your accomplishment. At alam niyo, nag-message si Gov, sabi niya, Admin, please extend really my sincere appreciation to the YDA team for your outstanding performance. Okay, palakpakan natin ang YDA. Your job truly embodied the spirit of serbisyong tama. Ipagpatuloy niyo pa ang inyong ginagawa and may you continue to inspire our youth, our future leaders. Kaya sabi niyo nga, tama, para sa kabataan ng Laguna. So maraming salamat sa ating YDA team, sa pangunguna of course, ni Pinky Villaseñor. Thank you, Pinky. Maraming salamat. Okay, sa ating mga empleyado, ang hashtag ko ngayon, mahalin ang trabaho, hindi ang katrabaho. Tama ba, Engineer Del Mundo? Meron ka bang minahal na mga katrabaho? Okay. Kasi alam nyo, bakit? Bakit, ha? Bakit mahalin lang natin ang trabaho, wag ang katrabaho? Bakit kanyo? Ha? Kasi minsan ang pagmamahal, parang bayad sa jeep yan. O bakit? Minsan, hindi nasusuklian.
talaga. Di ba? Mahalin natin ang trabaho kahit ang sweldo natin parang damit lang. Bakit parang damit? Maliit at hindi kasya. Di ba? Okay? Mahalin pa rin natin ang trabaho natin. Parang kahit minsan, nasasabi natin, ang trabaho ko hindi na uubos, pero ang sweldo ko, konting-konti na lang. O, diba? O, tama ba? Ha? Tama? Okay. So, yun, ha? So, ang hashtag natin ngayong araw na to, ngayong araw ng Lunes, mahalin ang trabaho, hindi ang katrabaho. Okay? Yan ang hashtag. Okay? So, yun lang. O, at least sumaya kayo ngayong araw na to. Parang ang lungkot-lungkot nyo kasi eh. Di ba? Parang walang energy. Hello? Hello? Monday ngayon. Okay? So, yan ha. Tandaan nyo. Anong hashtag natin? Okay. Okay. God bless you everyone. Good morning. Okay. Ano, Jirin del Mundo?